procedure. Ayan o. Tingnan mo, diretso yung andar mo pero yung manibela tabingi. Ayan o. Dapat yan, kapag nakadiretso yung andar, dapat ang manibela mo diretso rin. Tingnan mo, pag nakadiretso yung manibela, lumiliko. Kaya dapat ipa-align. Tayo, Imon, under chassis, repair shop. Papalain ko yung mga gulong, yung preno, adjust handbrake. Yan ang usually ginagawa ko pag may binibili ako sa sasakyan. Para sa kaalaman ng lahat, ganyan ang ginagawa pagka ina-align yung gulong. Kulang pa dyan, ayun, kakabit yung bara. Tapos na siyang i-align. Susunod naman niya i-rotate yung mga gulong. Yung magagandang gulong ilalagay sa harap. Yung medyo hindi na maganda ilalagay sa likod. Kasi importante harap na gulong. Tapos linis preno. Pinacheck ko na rin yung mga preno, makapal pa yung mga brake pads niya. So yan ang importante sa sasakyan bago natin ibenta. Kahit di masyadong makinis ang labas o yung detail, importante yung safety palagi. Safe, mga preno, handbrake, alignment, yun importante. Ayan, para linisin yung preno, check kung makapal pa yung mga brake pads. Makapal pa yung mga pads, no? Makapal ba mo? Para naka-steady yung manibela, para hindi gumagalaw habang ina-adjust nila yung ilaw. Pina-adjust ko na rin yung handbrake para isang hatak lang. Ayan, isang click lang. Kanina mga 3 click yan bago mag-lock eh. Yan. Importante yung handbrake para isang ganun mo lang. Kaya pina-adjust ko na rin. Ayan. Tapos na. Natanggal na lang yung spacer. Tapos na lang. Tapos test drive. Tapos test drive na.
talaga yung higpit lahat. Test drive. Para sure po. Ayan, diretso na yung manibela. Pantay na kayo. Diretso yung andar. Diretso na dapat siya. Back to home base. Ito lang. Ayan, testingin natin. Ito ayan yung guhit. Tignan niyo yung guhit. Ayan yung manibela. Diretso na. Kanina, nakatagilid din ganyan yung manibela. Papa-align ko siya. O ngayon, diretso natin manibela. Diretso na yung andar. Diretso manibela, diretso andar. Alright. Good job. Align na siya talaga. No hands, align yan.